Submarine at mga barko ng Japan, no, sa West Philippine Sea. Binabantayan ng China ang galaw. Oh, mga kapatid, no? Tinikita ninyo mga tol, no, napakaraming mga bansa ngayon ang tila ba nagiging bantana, no, sa bansang to. Kasi ang dami rin nilang kinakalaban mga tol eh. Sila rin naman, no, nagiging banta rin sila sa seguridad nitong mga maliliit na bansa na nasa palibot nila. Lalong-lalo na tuwing nagma-muscle flexing sila, di ba mga tol? So etong panonoorin natin mula kay John Reps. Maikli lang to mga tol, no? Samahan ninyo ko. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga issue, topic, mga trending news na pinag-uusapan ngayon sa buong mundo, buong Pilipinas, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga tol. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Submarine, no? Matapos ang magkasanib na paglalayag ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, abay hindi naman nagpahuli ang Japan dahil naglayag din ang mga barko nito sa West Philippine Sea. Hindi lang mga barko dahil nagdala pa ito ng kanilang submarine. Eto mga tol, naalala ninyo, di ba? History natin. Unang-una sumakop sa atin is yung bansang Kastila, di ba? Spain, Espanyol. Tapos natalo sila ng bansang Amerika, di ba? So sumunod dyan, nandirito na mga Amerikano. Tapos, biglang nasakop tayo ng bansang Hapon. So tatlo na yun, Spain, Amerika, Japan. Ngayon, sila ngayon yung mga tropa natin. Samantalang yung lahi na nandirito na sa atin noon pa, diba? Sila ngayon ang banta. Sila ngayon ang nagiging hate natin. No? Sila ngayon yung nagiging katunggali kalaban mga kapatid. No, ewan ko kung matutuloy, hindi ko alam, wala pa tayong balita doon sa reaction ng video natin nung nakaraan na yung bansang Espanya daw magpapautang sa Pilipinas ng submarine, no, at mababa lang daw ang hulog. Wala pa tayong update about doon. Pero sana no mga tol, eto na yung pagkakataon ng Pilipinas na magkaroon na rin tayo ng sarili nating submarine. Kasi yung ibang mga bansa na mas maliliit pa sa atin meron sila, tayo wala. Ibang klase talaga ang Japan mga kabayan. Ang China naman ay naglabas rin ng komento kaugnay sa paglalayag na ito ng mga kaalyadong bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti dahil mabilis lang ito. Simulan na natin. Kahapon ay ipinakita natin sa video ang magkasanib na paglalayag ng mga barkong pangdigma ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Abay dumating naman ang mga barkong pangdigma ng Japan. Bukod sa dalawang barko nito na GS Izumo at GS Amidari, abay nagdala pa ito ng kanilang submarine. Sa isang post ng Japan Self-Defense Force ay kitang-kita sa larawan na ito na nakapormasyon ng mga ito at nangunguna ang isang submarine nito upang magsagawa ng anti-submarine warfare exercise sa West Philippine Sea. Alam nyo, di hamak na mas malaki talaga ang bansang China kesa sa Japan. Pero kung usapang teknolohiya tol, mas may tiwala ako rito. Mas may tiwala siguro ang buong mundo, no, sa kalidad. Pagdating sa technology, mas may tiwala ang mundo natin sa kung ano ang kalidad na meron ng mga produktong Japan, di ba? Mula sa relo, technology, mga gadgets, basta made in Japan, di ba? Noon pa yan mga tol. Medyo sumikat yung China brand, mga tol, marami nagpapagawa sa kanila kasi nga napakamura ng labor, magaling din silang mangopya, di ba? Pero syempre pagkalidad talaga, Japan, di ba? Ayon sa Japan, ito ay upang mapataas ang kamalayan sa operational environment at upang mapabuti ang mga taktikal na kakayahan nito.
Dagdag pa ng Japan, ang self-defense fleet ay nagpapanatili ng kahandaan at nag-aambag sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ng Indo-Pacific at internasyonal na komunidad sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado at magkatulad na pag-iisip ng mga hukbong dagat. Hindi lamang para sa pagtatanggol ng Japan, kundi pati na rin sa pagsasakatuparan ng isang libre at bukas na Indo-Pacific at isang kapaligirang pansiguridad na hindi pahihintulutan ng anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa paggamit ng puwersa. Matatandaan rin halos isang buwan na ang nakalipas matapos magbanta ang Japan sa China dahil sa mga pagpapadala ng China ng mga barko nito malapit sa kanilang mga isla. Yan, ito yung sinasabi ko kanina sa intro natin. No? Maraming mga maliliit na bansa na kahit na hindi naman sila direktang sinasakupan nitong China. Pero dahil nasa panay-panay na muscle flexing ng bansang to mga tol, marami din ng umaano sa kanila, kumakastigo. Yan. Katulad nito, di ba, nagbanta daw ang Japan dahil nga sa patuloy na pagpapadala, pagpapakita ng puwersa nitong China. Biruin mo, kala mo susugod talaga sila sa isang gere. Di ba, ipaparada nila malapit sa bansa mo, malapit sa karagatan mo, ipaparada nila yung mga barkong pandigma nila. Akala mo talaga may pupuntahang gera na no? Kaya ngayong taon ay nilakihan ng Japan ang budget nito sa militar upang palakasin ang puwersa nito. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kanlurang Pasipiko, dinoble ng Administrasyong Kishida ng Japan ang budget sa depensa ng bansa na nagtala ng 53 billion US dollars para palawakin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa na may ilang tunay na kahangahangang resulta na nakatakdang baguhin ang kapangyarihan ng Japan sa rehiyon. Saka kakaiba tong Japan mga tol. Imagine mo nung dati, di ba, World War II. Iba ang kalidad nito, iba ang kapasidad nila mga tol. Medyo nahirapan din ng Amerika dito di ba? Medyo nahirapan din sila. Lalo pa kaya ngayon, iba na ang technology ngayon. Kaya nga parang may nagsasabi na ito daw yung totoong the sleeping giant. No, pag nabuhay ulit, kay PMC ata natin napanood yun, kapag nabuhay ulit yung mga mandirigmang puso nila, nako nang yan. Inanunsyo ito ng Japan 2 araw na ang nakalipas. Ang Japan ay isa sa mga bansang nangako sa Pilipinas na tutulong ito sakaling sumiklab man ang digmaan. Sa isinagawang pagsasanay na ito ng Japan ay 2 barko lamang nito ang pinangalanan. Hindi nabanggit kung anong submarine ang dala nito. Halos 7 taon na ang nakalipas nang huling dumating ang submarine ng Japan sa Maynila. Ngayon ay nandito na ito muli upang ipakita ang suporta sa Pilipinas. Lakas ng background music. Samantala, ang China naman ay nagkomento kaugnay sa mga paglalayag na ito ng mga kaalyadong bansa at gaya ng laging sinasabi nito, ito daw ay isang provokasyon pero tahimik lang silang minamanmanan ang bawat kilos ng mga ito sa karagatang sakop ng kanilang bansa. Ba't kaya di nila sabihin sa sarili nila yun no? Provokasyon. Sila mahilig sa mga ganyan provokasyon, no? Mahilig sila mag-provoke tapos kapag may pumalag sa kanila, sasabihin nila provokasyon. Hanggang man na lang talaga mga kabayan, hindi man lang pumalag. Pero kung mga Philippine Coast Guard ang mga ito, abay naharang na siguro kaagad ito. Oo, malamang. At sa ibang balita naman, nagsagawa ng Joint Territorial Ground Operation ang mga sundalong Pilipino at Australiano para pahusayin ang tactical na depensa at kontraopensibong diskarte sa ilalim ng Exercise Carabaro 2023. Sumailalim ang mga tropang Australiano mula sa 5th Battalion ng Royal Australian Regiment, 1st Combat Engineering Regiment at mga sundalong Filipino mula sa 99th Infantry Battalion ng 1st Brigade Combat Team sa isang defense operational drill sa Australia noong nakaraang linggo. Bahagi ng drill upang subukan ang posibilidad na mabuhay ng iba't ibang mga diskarte sa labanan sa perimeter defense para sa self-security at protection ng isang hanay ng mga platoon ng hukbo sa panahon ng mga operasyong militar. Inilarawan ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad ang perimeter defense bilang isang taktika para bumuo ng combat power lalo na sa panahon ng patrolling mission laban sa mga pag-atake ng kaaway. Ang Exercise Carabaro 2023 ay isang 3 linggong bilateral na ehersisyo na nagsasagawa ng dismounted infantry operation sa urban terrain.
Pinapalakas din ito ang tactical na koordinasyon at pinapataas ang survivability, lethality at combat control sa loob ng urban environment habang pinapahusay ang interoperability ng multinational combined armed teams. Ang iba pang aspeto ng ehersisyo ay tumatalakay sa pangangalagang medikal sa mga tropa na nakadeploy sa mga combat zone upang maiwasan ang mga pagkatodas habang nasa aktwal na mga operasyong militar. Isang medical team mula sa Philippine Army at combat medics mula sa Royal Australian Army ang nagsagawa ng tactical combat casualty care sa mga operasyon ng pag-atake sa Channel Islands Northern Territory ng Australia. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo sa mga isinasagawang pagsasanay na ito ng mga puwersang Pilipino at mga kaalyado? I-komento lamang po sa ibaba at baka pwede mong pindutin ang like at mag-subscribe. Okay, bilang isang Pilipino mga tol, no, pwede mo i-comment dyan sa baba kung anong iyong masasabi. Ako naman bilang isang Pilipino, no, nakakatuwa na makita yung mga ganitong klaseng pagsasanay, no. Dati kasi hindi talaga natin napapansin yung mga ganito eh. Pero grabe pala talaga yung dedikasyon ng ating mga kasundaluhan mga tol, no, para ibigay sa atin yung proteksyon na kinakailangan natin, no. Handa nilang i-boost yung kanilang mga buhay. Sa mga exercise pa lang mga tol, hindi na biro yun. 'Di ba? Lalo-lalo pa kaya sa actual na labanan na talaga. Tapos medyo nakakalungkot lang yung sinabi kanina ni John Reps mga tol na eto hanggang man lang ang China kapag Japan, US, yung mga naglalayag dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hanggang man lang ang ginagagawa nila. Pero kapag Pilipinas na ang naglalayag diyan, hindi man bubuntutan, susundan, re-radio challenge, harangan. Ibig sabihin talaga ganun nila tayo winawalang winawalang halaga. Wala yan, harangin nyo, habulin nyo, takutin nyo, parang ganun ang datingan mga tol. Kaya talaga kailangan natin magpalakas, no? Ikaw anong masasabi mo dyan mga tol? Comment ka sa baba. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood lahat mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.